Ako si Jose, 39 anyos. Nagtatrabaho sa isang may kayang pamilya. Driver ako ni Ma'am Jana. 46 na taong gulang na. Matagal na ako sa kanya, halos 10 taon na rin. Mabait si Ma'am, maalaga sa trabahador, at kahit may kaya sa buhay, hindi niya pinaparamdam na mababa kang tao. May asawa na rin siya, si Sir Arturo, pero madalas nasa trabaho o nasa business trip. Kaya madalas kami lang ni Ma'am sa bahay kasama ang mga kasambahay. Sanay na ako sa routine namin. Hatid sundo, errands, minsan naghihintay lang sa garahe habang may lakad siya. Tahimik lang ang buhay ko. Walang komplikasyon hanggang sa dumating siya. Isang hapon, pinatawag ako ni Ma'am Jana. Jose, may susunduin tayo sa airport. Sabi niya habang inaayos ang handbag niya. Yes, Ma'am. Sagot ko agad. Pagdating namin sa airport, may hinintay kaming babae. Hindi nagtagal, may lumapit. Nakasuot ng simpleng damit pero halatang may dating. Maputi, maayos ang ayos niyang buhok at kahit may edad na, kita mo pa rin ang alindog. Jana! Masayang bati nito. Tanya! Sagot ni Ma'am sabay yakap. Doon ko nalaman siya, si Ma'am Tanya. Matalik na kaibigan ng amo kong babae. Biyuda na raw to at halos magkaedadan lamang sila. Jose, siya si Tanya, best friend ko. Pakilala ni Ma'am. Siya ang aasikasuhin mo muna habang nandito siya, ha? Ngumiti naman ako. Magandang hapon po, Ma'am. Ngumiti rin siya pabalik. Ikaw ang driver? Mabait ba to, Jana? Mas mabait pa sa inaakala mo. Sagot ni Ma'am Jana na may halong biro. Hindi ko alam kung bakit pero sa simpleng ngiti na yon ni Ma'am Tanya, parang may kakaiba akong naramdaman. Hindi naman ako bata para agad maapektuhan pero iba yung dating niya. Pag-uwi namin sa bahay, doon nagsimula ang isang linggong hindi ko malilimutan. Unang araw pa lang, napansin ko na agad, ibang klase si Ma'am Tanya. Hindi siya suplada, hindi rin siya yung tipong maarte. Madalas siyang nakangiti, palabiro at parang ang dali-dali niyang kausap. Jose, ikaw na bahala sa sasakyan ha, baka umalis ako bukas eh. Sabi niya sa akin isang umaga. Opo ma'am, ako na bahala. Sagot ko. Kinabukasan nga, ako ang nagatid sa kanya sa isang mall. Kami lang dalawa. Si Ma'am Jana kasi noon ay may meeting. Habang nagmamaneho ako, nararamdaman ko ang presensya niya sa likod. Tahimik lamang siya pero paminsan-minsan ay nakikipag-usap. Nagtatanong. May pamilya ka na ba, Jose? Tanong niya. Meron po, ma'am. May 2 anak. Sagot ko. Pero walang asawa. Pero may girlfriend. Sabi ko ulit. Ah, talaga? Nakikita ko siya mukhang responsable ka. Napangiti ako kahit nakatingin sa kalsada. Hindi ko alam kung bakit, pero parang gusto kong marinig pa ang boses niya. Pagdating sa mall, bumaba na siya. Akala ko maghihintay lang ako sa parking, pero maya-maya bumalik siya. Samahan mo na ako, ang dami kong bibilhin eh, sabi niya. Nagulat ako. Ako po? Oo naman, hindi kita uutusan kung hindi pwede. Wala na akong nagawa. Sumunod na lang ako. Habang naglalakad kami sa mall, napansin kong may mga tumitingin sa kanya. Hindi na rin ako nagtaka. Maganda pa rin talaga siya kahit may edad na. Maayos ang tindig, confident at may natural na charm. Minsan napapansin kong napapatingin din ako. Ano Jose, okay lang ba tong damit ko? Tanong niya habang hawak ang isang blouse. Opo ma'am, bagay po sa inyo. Sagot ko naman. Ngumiti siya. Talaga? Marunong ka palang kumilatis ah. Napakamot ako sa ulo. Sakto lang ho. Hindi ko alam kung bakit, pero parang nag-iba ang pakiramdam ko habang kasama siya. Pagbalik namin sa bahay, doon ko mas naramdaman ang kakaibang tensyon. Habang inaayos ko ang mga pinamili niya, lumapit siya sa akin.
Jose? Salamat ha, sabi niya. Walang anuman po, ma'am. Saglit siyang tumigil. Nakatingin lang sa akin. Ang tahimik mo, no? Napangiti ako. Ganun lang po talaga ako. Pero mukhang maraming iniisip. Dagdag pa niya. Hindi ako agad nakasagot. Tama siya. Pero hindi ko rin masabi kung ano ba talagang iniisip ko. Relax ka lang, sabi niya sabay hawak sa braso ko. Doon ako medyo natigilan. Hindi naman bastos yung pagkakahawak niya pero simpleng haplos na yun. Hindi ko maipaliwanag. Parang may dumaloy na kakaibang init sa katawan ko. Sa mga sumunod na araw, mas naging madalas ang pakikipag-usap niya sa akin. Minsan, tinatawag niya ako para ihatid siya sa mga lakad niya. Minsan, para lang makipagkwentuhan sa kanya sa beranda habang umiinom siya ng kape. Ang hirap talaga pag nawala ng kasama sa buhay. Sabi niya isang gabi. Tahimik lang akong nakikinig. Sanay kasi ako na may kausap, tapos biglang nawala. Pasensya na ho, ma'am. Sabi ko dahil hindi ko alam ang sasabihin. Ngumiti siya. Ayos lang, natutuwa nga ako dito dahil nakakausap kita. Minsan sapat na rin yung may nakikinig lang sa'yo. Tumingin siya sa akin ng diretso, parang may gustong ipahiwatig. Doon ko naramdaman na hindi na normal yung nangyayari. Isang gabi, pinatawag niya ulit ako. Jose, pwede ka bang mag-drive? Gusto ko lang umikot. Opo, ma'am. Tahimik ang naging biyahe namin. Walang masyadong salita mula sa kanya. Hanggang sa huminto kami sa isang lugar na medyo tahimik. Dito na lang muna tayo sandali, sabi niya. Pinatay ko ang makina. Hindi ko alam kung anong sasabihin, pero bago pa ako makapagsalita, siya na ang nauna. Jose, matagal ka na kay Jana, no? Opo, ma'am. Mapagkakatiwalaan ka ba? Napatingin ako sa kanya mula sa rearview mirror. Opo, ma'am. Ngumiti siya, pero iba na yung ngiti niya ngayon. Mas malalim at tila may ibig sabihin. Good, sabi niya. Doon ko naramdaman may nagbabago na. At kahit alam kong mali, hindi ko mapigilan ang sarili ko na madala. Dahil sa loob ng ilang araw, unti-unti ako nahuhulog sa tukso na hindi ko inaasahan. Nakatingin lang ako sa rearview mirror at nandun lang si Ma'am Tanya. Nakatingin din pabalik sa akin. Jose? Mahina niyang tawag. Ma'am? Sagot ko pero ramdam kong iba na ang tono ko. Hindi na ito yung simpleng usapan ng amo at driver. May kakaibang bigat na. May halong kaba at init na hindi ko na maipaliwanag. Lumipat ka nga dito sa likod, sabi niya ng diretso. Parang tumigil naman ang mundo ko saglit. Ma'am, baka po. Walang makakaalam. Putol niya. Hindi siya galit. Hindi rin nakikiusap. Parang sigurado siya. Doon na ako napalunok. Sa dami ng taon ko sa trabaho, alam ko ang tama at mali. May girlfriend na ako at siya'y kaibigan ng amo ko. Pero nandun na eh. At sa totoo lang, hindi ko na rin kaya. Dahan-dahan kong pinatay ang ilaw sa harap, binuksan ang pinto sa likod at lumipat. Pag-upo ko, hindi siya nagsalita kaagad. Magkalapit kami. Ramdam ko ang init ng katawan niya kahit hindi pa kami nagtatama. Kinakabahan ka ba? Tanong niya. Opo, ma'am. Pag-amin ko. Ngumiti siya ng bahagya. Ako rin eh. Saglit kaming natahimik, pero yung katahimikan na yon, hindi nakakailang. Mas lalo lang nitong pinapalakas ang kung anong meron sa pagitan namin. Hanggang sa siya nang unang gumalaw. Marahan niyang hinawakan ng kamay ko. Doon ako napapikit saglit. Simple lamang yun. Hawak lang ng kamay, pero parang doon na nagsimula ang lahat. Parang doon na tuluyang nabasag ang pagitan ng tama at mali. Relax ka lang, bulong niya. Hindi ko na napigilan. Hinawakan ko na rin ang kamay niya. Mas mahigpit na para bang ayokong pakawalan. Pagmulat ko ng mata, mas malapit na siya. Hanggang sa hindi ko na malayan kung paano nangyari. Jose, muli niyang tawag, mas mahina. Ma'am, sagot ko ng halos pabulong na rin.
hanggang sa tuluyan nang mawala ang distansya. Hindi ko na idedetalye kung paano nangyari. Basta ang alam ko, sa gabing yon, may nangyari sa amin na hindi na pwedeng bawiin. Isang pagkakamaling pareho naming pinili. Sa loob ng sasakyan na ilang beses ko nang minamaneho, doon ko naranasan ang bagay na hindi ko akalaing mangyayari sa akin. Kahit mahirap ang naging pwesto namin, hindi namin naging alintana yon. Pawisan kaming dalawa sa loob, kahit nakabukas naman ang aircon ng sasakyan. Sikreto lang natin to ha. Anya, sa pagitan ng palitan namin. Opo ma'am. Alam mo bang ang swerte mo? Dahil ikaw na lang ulit ang nakasalo ko sa kama, matapos mawala ang mister ko. Kung ganun, swerte ko nga ma'am, kaya't hindi ko palalampasin ang bakasyon niyo. At matapos ang lahat, pareho kaming tahimik. Huminga siya ng malalim, tsaka sumandala sa upuan. Ako naman, hindi ko alam kung saan titingin. Hindi ko inaasahan na may maipagmamalaki ka pala. Tama nga ako. Tama ako ng pagpili ko sa'yo, sabi niya ng mahina. Pero tumigil sandali. Wala na tayong magagawa. Tama siya. Wala na talaga. Pagbalik namin sa bahay, parang walang nangyari. Ganun kami kagaling magtago. Bumaba siya ng sasakyan. Inayos ang sarili, saka lumingon sa akin. Jose, magpahinga ka na rin. Baka napagod ka kasi sabi niya. Normal na ulit ang boses. Opo ma'am. Pero bago siya tuluyang pumasok, saglit siyang tumingin sa akin. Isang tingin na hindi ko makakalimutan. Parang nagsasabing hindi pa doon natatapos ang lahat. Kinabukasan, mas talo kong naging tahimik. Hindi ko alam kung paano siya haharapin. Hindi ko alam kung paano kikilos na parang walang nangyari. Pero siya, parang mas naging kampante pa. Jose, ihatid mo nga ako sa salon? Sabi niya na parang wala lang. Opo ma'am, sagot ko na pilit kinakalma ang sarili. Sa loob ng sasakyan, kami ulit ang magkasama. Parehong eksena, pero iba ng pakiramdam. Galit ka ba sa akin, Jose? Bigla na lang niyang tanong. Hindi po sagot ko agad. Sigurado? Opo, kasi ginusto ko rin naman yung nangyari sa atin Pag-amin ko. Ngumiti siya. Buti naman kung ganun. Saglit siyang natahimik bago muling nagsalita. Alam mo, Jose, matagal na rin akong hindi nakakaramdam ng ganun. Hindi ako sumagot. Simula nung mawala ang asawa ko, parang nawalan na rin ako ng gana sa lahat. Napaigpit ang hawak ko sa manibela. Pero kagabi, tumigil siya. Para bang nabuhay ulit ako. Dahil sa'yo. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Dapat ba akong matuwa o matakot? Pagkalipas ng ilang araw, naging mas madalas na ang pagkakataon na kaming dalawa lang. Minsan sa sasakyan, minsan sa loob ng bahay. Madalas kasing wala si Madam Jana. Nagkataon kasi na mula nang magpunta si Jana, kabi-kabilaan ang business trip ng mag-asawa. At sa bawat pagkakataon na nagkakasama kami, mas lalo kaming lumalapit sa isa't isa. Hindi na lang yun basta aksidente, hindi na rin basta tukso. Para bang hinahanap-hanap na namin. Jose, tawag niya isang hapon sa intercom habang nasa garahe ako. Opo ma'am, pwede ka bang pumasok sandali? Sumunod naman ako. Pagpasok ko sa guest room kung saan siya nakastay, naroon siya. Nakaupo sa gilid ng kama, nakatingin sa akin. Close the door, sabi pa niya. Doon na naman ako kinabahan, pero sinunod ko pa rin. Pagharap ko sa kanya, hindi na kailangan ng maraming salita. Alam na namin kung anong mangyayari, at kahit alam kong mahirap paniwalaan, pero hindi ko pa rin napigilan ang sarili ko. Habang tumatagal, mas lalo akong nahuhulog, nalulubog. Hindi na to basta isang pagkakamali, nagiging lihim na relasyon na. At ang mas nakakatakot, parang ayoko na rin tong itigil. Pero sa likod ng lahat ng yun, may bumabagabag sa akin. Si Ma'am Jana, ang amo kong nagtiwala sa akin. Baka mamaya kasi magalit siya at sabing sinamantala ko ang kaibigan niya. Isang gabi, habang mag-isa ako sa garahe,
Napahawak ako sa ulo ko. Ano ba naman ginagawa mo, Jose? Bulong ko sa sarili ko noon. Pero kahit anong isip ko, kinabukasan kapag tinawag niya ako, sumusunod pa rin ako. Dahil sa bawat pagkakataon na magkakalapit kami, mas lalo akong nauhulog sa kanya. At hindi ko alam kung hanggang kailan ko to kakayanin. Lalo na't papalapit na ang araw ng pag-alis niya. At alam kong bago siya umalis, may huling mangyayari sa amin na magbabago sa lahat. Mabilis lumipas ang mga araw. Parang kailan lang, dumating si Ma'am Tanya sa bahay ni Ma'am Jana. Magaan ang aura, puno ng ngiti, at parang walang ibang iniisip kundi magpahinga. Pero ngayon, ramdam ko na ang bigat ng oras. Dahil papalapit ng araw ng pag-alis niya. At habang papalapit yon, mas lalo akong hindi mapakali. Ilang araw bago ang alis niya, mas naging tahimik siya. Hindi na tulad ng dati na palabiro at laging may kwento. Madalas, nakikita ko siyang nakatulala sa beranda, hawak ang isang tasa ng kape, malayo ang tingin. Isang hapon, ako na ang lumapit. Ma'am, ayos lang ho ba kayo? Ngumiti siya, pero halatang pilit. Oo naman, Jose. Sagot niya. Napapaisip lang ako. Tungkol po saan? Tumingin siya sa akin ng diretso, na parang may gustong sabihin pero nag-aalangan. Sa mga bagay na dapat hindi nangyari. Sagot niya. Natahimik ako. Alam ko na agad kung ano ang tinutukoy niya. Pagsisisi po ba? Tanong ko ng mahina. Umiling siya. Hindi rin, sabi niya. Kasi kung pagsisisihan ko, parang sinasabi ko na mali lahat ng naramdaman ko. Napayuko ako. Pero hindi rin naman tama. Dagdag pa niya. Doon ko naramdaman ang bigat. Hindi na to basta lihim na masarap balikan. May kasama ng konsensya. Kinagabihan, hindi ako mapakali. Nasa kwarto ako ng driver's quarters, pero paikot-ikot lang ang isip ko. Hanggang sa may kumatok ng 3 beses. Alam ko na agad kung sino. Pagbukas ko ng pinto, nandun siya. Si Ma'am Tanya. Tahimik lang na nakatingin sa akin. Pwede ba kitang makausap? Tanong niya. Opo naman. Sagot ko agad. Hindi na siya naghintay pa. Pumasok na siya sa loob. Simple lamang ang kwarto ko. Isang kama, maliit na mesa at isang electric fan. Malayo sa mundo na kinalakihan niya. Pero parang hindi yon mahalaga sa kanya ngayon. Umupo siya sa may gilid ng kama. Ako naman, nakatayo lang sa harapan niya. Jose, tawag niya. Yes po, ma'am. Bukas aalis na ako. Parang may kumurot sa dibdib ko. Opo, ma'am. Napatingin ako sa kanya. Ganun na lang ba yun? Ano pong ibig niyong sabihin? Wala ka man lang bang sasabihin sa akin? Anya. Napabuntong hininga ko. Hindi ko po alam kung ano bang dapat kong sabihin sa inyo. Sagot ko ng totoo. Tumango siya, parang naiintindihan. Alam mo, Jose, hindi ko rin alam kung anong tawag sa nangyayari sa atin. Hindi ko rin alam kung dapat ko ba tong dalhin o kalimutan. Ganun din po ako. Sagot ko. Pero isang bagay ang sigurado ko. Dagdag pa niya. Ano po yun? Hindi kita makakalimutan. Ang bawat nangyari sa atin dito, hindi ko makakalimutan. Kung wala ka nga lang girlfriend. Baka isama na kita. Doon ako natahimik. Dahil kahit ako, ganun din ang nararamdaman ko. Saglit kaming nagtitigan. Walang nagsasalita. Pero ramdam na ramdam ang lahat. Pati na ang mga sandaling pinagsaluhan namin. Ang mga ginawa namin na hindi pwedeng malaman ng iba. At ang katotohanang matatapos na yon. Jose, muli niyang tawag. Lumapit ako ng kaunti. Pwede ba? Huli na to. Tanong niya. Hindi na niya kailangang linawin pa. Alam ko na agad na gusto niya ulit. At kahit alam kong ito na ang huling pagkakataon, hindi ko pa rin tinanggihan. At doon, muling may nangyari sa aming dalawa. Pagkatapos ng gabing yon, mas lalo akong natahimik. Parang may bahagi sa akin na naiwan doon sa kwarto. At alam kong ganun din siya. Kinabukasan, araw ng alis niya, maaga akong naghanda ng sasakyan.
Tahimik ang buong bahay. Si Ma'am Jana, abala sa pakikipag-usap sa kanya sa sala. Parang normal na padispedida lang, na parang walang nangyaring lihim sa pagitan namin. Nang oras na para umalis, ako na ang nagatid sa kanya sa airport. Pareho kaming tahimik sa biyahe, walang kahit anong mabigat na salita. Hanggang sa makarating kami, binuksan ko ang trunk para sa gamit niya. Pagkatapos, humarap siya sa akin. "Salamat Jose ha," sabi pa niya. "Walang anuman po ma'am." "Sa lahat. Salamat sa lahat. Pati na sa experience." Dagdag pa niya na nakatitig sa akin. Napatitig na rin ako sa kanya. Hindi ko alam kung anong isasagot ko, kaya tumango na lang din ako. "Mag-iingat ka," sabi pa niya. "Opo ma'am, kayo rin ho." Saglit siyang tumigil na para bang may sasabihin pa siya pero hindi na niya tinuloy. Sa halip, ngumiti na lang siya. Yung ngiti na unang bumati sa akin nung unang araw na dumating siya. Pero ngayon iba na. Mas malalim na, mas mabigat. Pagkatapos tumalikod na siya at doon na nagtapos ang lahat. Pagbalik ko sa bahay, parang walang nagbago. Ganun pa rin ang routine. Hatid sundo, utos ni Ma'am Jana. Pero ako, hindi na ako katulad ng dati. Minsan napapatingin ako sa passenger seat. Naaalala ko siya. Ang mga kwentuhan namin, ang mga sandaling kami lang nakakaalam. At kahit pilitin kong kalimutan, hindi ko magawa. Isang gabi, habang nag-iisa ako sa garahe, napaupo ako. Tahimik at mainit ang hangin, pero mas mainit ang alaala niya. Swerteng driver. Bulong ko sa sarili ko noon. Pero napailing ako. Hindi rin eh. Dahil kung swerte man yun, may kapalit naman. Isang alaala na daladala ko habang buhay. Isang alaala niya na hindi na mawawala sa akin. Isang alaala ng isang babaeng dumaan sa buhay ko, kahit sandali lang, na nag-iwan naman ng marka na hindi na mabubura. At doon ko naintindihan, hindi lahat ng dumarating na tukso ay dapat sinusundan. Dahil minsan, hindi siya swerte, baka pagsubok. At ako, hindi ko napigilan. Akala ko, doon na talaga matatapos ang lahat. Matapos ang pag-alis ni Ma'am Tanya, pinilit kong ibinalik ang sarili ko sa dati kong buhay. Gigising ng maaga, maglilinis ng sasakyan, maghihintay ng mga utos ni Ma'am Jana. Tahimik at dire-diretso, wala nang istorbo. Pero kahit anong pilit ko, may kulang pa rin. May mga gabi na hindi ako makatulog. May mga sandali na kusa ko siyang naaalala. Yung boses niya, yung ngiti niya, at yung paraan ng pagtitig niya sa akin na para bang ako lang ang lalaking nakikita niya. Hindi ko na rin tinatanggi sa sarili ko. Hinahanap ko siya at alam kong may puwang na siya sa puso ko. Lumipas ang ilang buwan, isang araw, pinatawag ako ni Ma'am Jana. "Jose, ihatid mo ako sa isang event ha?" sabi niya. "Opo ma'am. May reunion kami eh." Dagdag pa niya. Tumango lang ako. Sanay na ako sa ganung trabaho. Maghihintay sa parking, magbabantay ng sasakyan, at minsan maghahatid ng kung sino-sino mang bisita niya. Wala naman akong inaasahang kakaiba sa sinasabi niyang reunion. Pero nagkamali ako. Pagdating namin sa venue, agad nang bumaba si Ma'am Jana. Ako naman, naghanap ng parking. Ilang minuto lang, nakaayos na ako sa labas. Naghihintay. Habang nakasandal sa may sasakyan, may nararamdaman akong kakaiba. Pakiramdam ko may nakatitig sa akin. At paglingon ko nga, parang tumigil ang mundo ko. Siya, nakita ko. Si Ma'am Tanya. Nakatayo ilang metro ang layo. Nakatingin sa akin. Mas maayos ang ayos niya ngayon. Mas elegante. Pero pareho pa rin ang dati. Yung aura, yung dating, yung paraan ng pagngiti. "Jose," tawag niya. Hindi ako agad nakagalaw. "Ma'am Tanya," sagot ko na halos hindi makapaniwala. Lumapit siya. At sa bawat paghakbang niya, bumabalik lahat ng alaala. "Hindi ko akalaing magkikita tayo ulit," sabi niya. "Ganun din po ako ma'am," sagot ko. Saglit kaming natahimik. Parang parehong nag-a-adjust sa biglaang pagkikita. "Kumusta ka?" tanong niya. "Ayos lang po.
Sagot ko. Kayo ho? Ganun pa rin. Sabi niya, sabay ngiti. Pero parang mas okay ngayon. Bakit naman ho? Hindi siya agad sumagot. Sa halip, tumingin siya sa akin ng diretso. Dahil nakita ulit kita. Parang may kumabog sa dibdib ko. Hindi na ako nagkunwaring wala lang. Ma'am? Miss ko kayo. Sabi ko ng diretsahan. Nagulat pa nga ako nun sa sarili ko. Pero mas nagulat ako sa reaksyon niya. Ngumiti siya. Akala ko ako lang Sagot niya. Doon na tuluyang nawala ang pagitan namin. Hindi na amo at driver. Hindi na lihim. Kundi dalawang taong matagal nang may gustong aminin. Lumayo kami ng kaunti sa venue. Tahimik na ang paligid. Jose? Tawag niya. Po? Alam mo bang ilang beses kitang naaalala? Wika niya. Halos araw-araw. Laman ka ng isip ko. Hindi ko napigilan ang mapangiti. Ganun din po ako. Sabi ko. Saglit kaming natahimik. Pero ngayon hindi na awkward. Mas kampante na. Mas totoo na. Ano, single ka na ba? Bigla niyang natanong. Napabuntong hininga ko. Tamang-tama ang tinatanong niya. Dahil ilang buwan mula nung umalis siya, nakipaghiwalay ako sa kasintahan ko. Opo, sagot ko. Naghiwalay na kami ng girlfriend ko ilang buwan na. Tumango siya, parang biglang lumiwanag ang muka. Nagtagpo ulit ang mga mata namin at doon ko nakita, wala na kaming dahilan para pigilan pa ang sarili namin. Jose, muli niyang tawag. Lumapit naman ako. Pwede na siguro tayo, no? Hindi naman tayo mali. Dagdag pa niya. Tumango ako. Sa wakas, may malinaw na sagot ang lahat ng tanong ko noon. Hindi na ito tukso. Hindi na ito lihim. Ito na talaga. Gusto kita, sabi ko sa kanya. Hindi ko na pinigilan ang sarili ko. Hindi na ako natakot. At hindi na rin ako nag-alinlangan pa. Ngumiti siya ng matamis. Matagal na. Gusto rin kita, sagot niya. Dahan-dahan, hinawakan ko ang kamay niya. Parehong pakiramdam, parehong init, pero ibang-iba na ang kahulugan ngayon. Mula sa isang linggong pagkakamali, naging pangalawang pagkakataon. Mula sa isang lihim, naging isang totoo. At mula sa isang swerteng driver, naging lalaking handang sumugal sa nararamdaman niya. Habang magkahawak ang kamay namin sa gabing yon, alam ko, hindi na ito basta alaala. Simula na ito ng panibagong kwento namin. At sa pagkakataong ito, wala na kaming itatago, wala nang iiwas, at haharapin namin lahat ng magkasama. Ito ang kwento ng aking pag-ibig. Ang swerteng driver na nabingwit ang bisita ng amo niya.